wagas mong pagsinta habang walang kakayanan. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa akin. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa subdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subdulang biyaya mo. Awitin pa natin na isa pang beses. Habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong magsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa subdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subdulang biyaya mo. Niyakap mo ako. Awitin natin, niyakap mo ako, Panginoon. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa subdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subdulang biyaya.
biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Let's pray. Yes, Heavenly Father God. Lord, salamat sa panibagong umaga. Salamat sa sukdulang biyaya, Panginoon Lord God, na binibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Father God, Lord, sa bagong hininga, Panginoon, na pinagkatiwala mo, Panginoon. Right now, Father God, continue to cleanse us. Continue, Lord God, to forgive us, Father God, Lord, sa mga kasalanan naming nagawa, hayagman o tago, Panginoon Lord God. I pray, Father God, Lord, we ask for forgiveness, Panginoon Lord God. Lord, right now, Panginoon, continue to move in this place, Father God. I know you will do something, Father God. Lord, sa mensahe naming maririnig, Panginoon, na tumimo sa matabang puso, Panginoon Lord God, ng bawat isa, Panginoon, upang magbunga ito, Father God. Lord, right now, Panginoon, sa mensahero na gagamitin mo, Panginoon, patuloy niyo po akong itago sa iyong likuran. Patuloy na kadekalaan mo lamang ang makita. Patuloy na ikaw lamang, wala nang iba pa, Panginoon Lord God. I ask for wisdom and knowledge, Panginoon Lord God, na nagbumula sa iyo, Father God. Lord, sa iyo po namin, pinagkakatiwala, Panginoon Lord God, ang araw na ito, Panginoon Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, pwede na po tayo maupo. Yan, buksan po natin yung Bible natin sa Luke 16. Luke 16, verse 25 to 32. Alam ko, bawat isa sa atin, familiar na po tayo sa ano na to, sa kwento na to. Pero ang pag-uusapan natin, hindi naman yung bunso. Kawawa naman yung bunso eh. Lagi nila pinag-uusapan yung bunso eh. Ngayon, pag-usapan naman natin yung panganay. Di ba? Kung makikita natin, yung sa verse 11 to verse 24, ang pinag-usapan dito, kung paano bumalik yung bunso. Kung paano bumalik yung prodigal son. Naisip na tanong ba natin, ano kaya yung naging reaksyon? Ano naman kaya nararamdaman nung older son, yung pinakamatanda? Kung babasahin natin, sabi dito sa verse 25, meanwhile, the older son was in the field working. When he returned to home, he heard music and dancing in the house, and he asked one of the servants, "What's going on? Your brother is back." Luke 16 verse 25 to 30. Luke 15, sorry. Luke 15 verse 25 to 32. Sabi dito, the older brother was angry and would not go in. His father came out and begged him, but he replied, "All these years I've slaved for you and never once refused to do a single thing you told me. And all that time you never gave me even one young goat for a feast with my friends. Yet the son yours back after squandering your money and prostitutes you celebrate by killing the fattest calf." His father said to him, "Look, dear son, you have always stayed with me, and everything I have is yours. We had to celebrate this is happy day, for your brother was dead and was come back to life. He was lost, but now he is found." Meron tayong 3 points na pag-uusapan ngayong umaga na to. Unang-unang point natin, ang title pala nating pag-uusapan, Defeat Envy. Alam ko, bawat isa sa atin nakaka-relate dito sa defeat envy. Ano ba ibig sabihin ng envy? Sabi sa kay Google, nagtanong ako kay Google, sabi niya, ito yung sabi niya. Yan, sabi sa Google, envy, desire to have a quality, possession, or other desirable attribute belonging to someone or someone else. Or sabi nga dito, sa sinulat ko, envy is uncontrollable emotion of human being. Yung envy, magugulat ka na lang, bigla mo na ito mararamdaman. Tahimik ka man, mag-isa ka man, may kasama ka man hindi, unbeliever ka man o hindi, naniniwala ka man sa Lord o hindi. Yung envy po ay mararanasan at mararamdaman natin. Mag-scroll ka lang sa Facebook. 'Di ba? Yung cellphone mo, ganito lang, pero pagkakita mo may iPhone na, 'di ba? Yung kabatchmate mo may bahay na, tas ikaw wala pa rin, puro lupa pa rin. 'Di ba? Parang doon pa lang nagkakaroon ka na ng envy. Bakit, Lord? May mali ba sa akin? And envy can stop us to grow to know Christ. Masaya ka naman eh, okay ka naman eh. Pero nung nag-scroll down ka ng Facebook, nung nag-open ka ng Messenger, 'di
Di ba? Nung nakita mo sa Google, nanood ka ng TV, biglang ang gaganda nung nangyayari sa iba. Nagbago yung mood mo. Yung dating masaya, dating happy, dating kontento, hindi ka naging kontento. Parang dinesire mo pa uli. Sabi nga, di ba, hindi masamang mag-desire. Pero kung yung desire mo ay makamundo, yun po yung nagpapasama sa atin. Envy kills the relationship. Makikita po natin, once na yung isang tao umangat, minsan, example, sa pamilya na lang natin, kung may bagong damit yung kapatid mo, diba, minsan sasabihin, yan na naman siya, may bago na naman. Di ba? Yung katrabaho natin na promote, wala, paano yun na-promote? Di ba? Marami tayong question. Di ba? At dahil doon nakikill yung relationship na meron tayo sa taong yun. Dating okay naman kayo nung kapatid mo, pero because of the envy, nawala. Yung gusto niya makipag-usap sa'yo, ayaw mo na. Bakit? Kasi may bago siyang cellphone sa'yo, luma pa rin. Di ba? May bago siyang damit. May marami na siyang napuntahan, ikaw wala pa. Di ba? Envy kills a relationship. The root of envy is news. Kung makikita natin, kung mababasa natin sa verse 25 to verse 27, because of the news from the others, especially if good news or promotion, the reality in this world is this. It's hard to accept because we feel down moment or some of us was already ahead on us. Pakiramdam natin kapag merong nauna sa atin, may mali akong ginawa. Baka may kasalanan ako, Lord. Kasi hindi ko pa nararamdaman yung blessing mo eh. Lord, baka may kulang sa akin. Ano pa ba yung dapat kong gawin? Yung envy po ay mararamdaman natin. Ito po yung nagda-down ng confidence natin. Dating okay ka naman. Pero because of the envy, tinamad ka nang magbasa ng Bible. Tinamad ka nang maniwala sa Panginoon na may plano pa siya sa'yo. Because kasi sabi mo, Lord, bakit kami? Nagpipray naman kami. Ganito naman ginagawa namin. Nagsisimba kami every Sunday. Bakit yung kapitbahay namin, ang laki na ng TV? Sa amin, ganun pa rin. And because of that, it's hard to accept. Hindi po may kasalanan yung may blessing. Yung may kasalanan po ay tayo. Bakit? Hindi natin na ma-accept na ang Panginoon pinagpala yung ibang tao. Kasi gusto lang natin bilang tao, Lord, pagpalain mo muna ako, tsaka siya next. Yun the reality ng mundo. And sabi ito, we see also on the life of the older son, which is referring to us. Kung mababasa natin yung verse 11 to 27, referring to sa ibang tao. Pero itong 25 to 32 is referring to us. Marami sa atin, nahihirapan tayong umiti. Kapag merong promotion, merong pagpapala yung ibang tao. Diba? Because he feels, diba? And after he knows the news about his younger brother na nagbalik, he feel unappreciated because of the response of his father. Kahit sino ba naman eh. Yung kuya ka, yung kapatid mo, late na nga umuwi, ang laki pa ng baon. Di ba? Late na nga umuwi, sama-sama nga nang ginagawa, binilang pa ng bagong cellphone. Kahit sinong older son, magagalit at magagalit. Pero hindi po problema yung blessing eh. Ang problema po yung older son. Because yung envy, dahil because of the news na narinig niya, nawala yung paniniwala niya. At sabi pa dito, let's all be honest. Who among us is still stuck on this emotion? Tandaan po natin, yung envy is emotion. Hindi po yan pag-uugali. At ang envy po ay pwedeng magbago kung gusto mong magbago. Ang envy po ay kaya niyang i-kill yung faith na meron ka sa Panginoon. Kaya niyang putulin yung bridge na meron ka sa Panginoon. Ang tanong, sino until now, stuck ka pa rin sa ganitong emotion? Nahihirapan kang pumalakpak sa tagumpay ng iba. Pero gusto mong pinapalakpakan ka ng iba. The reality in this world, ang daling masaya sa sarili, pero ang hirap maging masaya para sa iba. And number 2, envy will result angry. After marinig nung panganay ng news na bumalik, diba? Sabi dito, after he knows the news, the word envy is already controlled the life of the older son. Pakiramdam ng older son, napag-iwanan na siya. Pakiramdam ng older son, merong favoritism yung tatay niya. Minsan sa pamilya natin, ito yung nagkikil ng relationship. Favoritism. Di ba? Sa mga bunso, ikaw lagi yung huling taga-suot. Di ba? Mula kay ate, mula kay kuya, papunta sa'yo. Tandaan po natin, yung envy yung nagko-control doon. That's why, yung envy ay nagre-result ng galit.
Hindi ka na makapagbigay. Kaya nung after 2 days, kasi ang sinishare nila Sir Vic and then nila Sir Ricky, puro share the word of God. Na-realize ko, Lord, anong root? Bakit until now, maraming believers and maraming Christians nahihirapan pa rin mag-share ng word of God? And the root is this, inggit. Ikaw ba naman, share mo mayaman? Kasi ikaw wala kang pera. Share mo, naka-kotse, ikaw nagko-commute lang. Di ba? Minsan, imbis na i-share mo yung word of God, na-intimidate tayo kung ano yung possession na meron yung ibang tao. Di ba? Sabi, maybe some of us is related to this situation. It's hard to clap for others' victory. But our first response, why? Really? Di ba? Asking question about the news, especially if we think that person is not qualified. Kasi sa ang mata natin, pakiramdam natin, kapag merong pinagpala, ay siguro madikit yan. Siguro may ganito yan. Ang dami nating question. Ang dami nating tanong. Wala pong qualified sa mundong ito. Kasi po, sabi dito, envy will result, murmuring, and to unsatisfy what we have right now. Anong meron ka ngayon? Makontento po tayo. Kasi bakit? Hanggat hindi ka makokontento, kinakain ka ng envy sa buhay mo. And sabi pa dito, lastly, envy is stopping to have joy for others' victory. Mapapansin nyo, bakit minsan nalulungkot ako may maganda namang balita? Nalulungkot ako pag meron ako narinig na magandang balita. Kasi po, nahihirapan tayong maging masaya kasi gusto mo munang pagpalain ka ng Panginoon bago yung iba. Ang tawag po doon, selfish. Ang envy ay nagre-result din ng selfishness. And lastly, stop the envy mindset for others. Sabi ko, makikita natin sa verse 31 to 32, di ba? Sabi ng tatay niya, nak, alam mo naman, yung meron ako, sa'yo na to. Ang problema nga lang, because of envy na yung naghahari din sa anak niya, hindi niya na nakita yun. Ang nakita niya yung realidad, hindi niya nakita yung pangako. Ganun po yung buhay ng tao ngayon. Gusto mo ng pangako, gusto mo ng reality, pero hindi mo tinitignan yung pangako sa'yo ng Panginoon. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know that plans I have for you. Pero po, meron po nun yung kasunod kung susunod ka sa kalooban ng Panginoon. Diba? At sabi dito, because if God bless your neighbor, coworker, family members, means your blessing is coming soon. Ibig sabihin, gusto ng Lord maging masaya ka, pinapakita lang sa'yo ng Panginoon yung blueprint. Kasi yung kapitbahay mo, pinagpala na ng Panginoon, means ikaw na yung next na pagpapalain. Kailangan mo lang maghintay. Kailangan mo lang maging masaya sa iba. Because the reality is this, you are okay, but because on envy, your mindset is now distracted. Yung dating okay ka, because of envy, yung utak mo ang gulo na. Gusto mo nang magpayaman, Kasi gawa na mag-scroll ka sa Facebook, puro bagong bahay makita mo eh. Bagong cellphone makita mo. Magagandang buhay makita mo. Anong gagawin mo? Yung mindset mo na, Lord, ito yung focus ko, tulungan mo ako. Nadidistract. Nawawala. We think our hard work is not enough. That's why the blessing or our prayers is until now is not yet happen. May mga prayer ka ba na until now, but parang Lord ka, ang tagal ko nang pinagpipray to, bakit sa kapitbahay ko, dininig mo sa akin, hindi pa? Baka sinasabi lang sa'yo ng Lord, na i-deal mo muna yung envy sa puso mo, bago ko ibigay yung pagpapala sa'yo. Kasi hanggat may envy ka sa buhay mo, hindi mo mararanasan kung gaano kabuti ang Panginoon. And envy is not the fruit of the Holy Spirit. Kung mababasa natin sa Galatians 5:20, di ba? 21, walang envy na fruit of Holy Spirit. Ito po ay galing kay Satan. Rebuke Satan every time you feel envy is coming to you. Kung nararamdaman mo yung inggit sa puso natin, i-rebuke mo agad. You have authority to rebuke kung ano yung kayang gawin ni Satan sa buhay mo, because we are the children of God. And the conclusion, be happy if you see your surrounding has a blessing or something. Maging masaya ka. Bakit? Ikaw na kasi yung next. Maghintay lang tayo. And the plan of God in your life is better than you think. That's why learn to wait. Kung ganito yung plano natin, mas maganda yung plano ng Panginoon sa'yo. Kung hindi mo pa naririnig to, kung yung pakiramdam mo, kapag maganda na yung bahay mo, stable na yung buhay mo, okay ka na, hindi po. Mas maganda yung plano sa'yo ng Panginoon.
And keep your eyes on Jesus alone, whatever you see in this world. Hindi natin maaalis na nasa mundo tayo. Pero kaya mong alisin yung mata mo sa mundong ito. Sa pamamagitan ng pagtingin sa Panginoon. Lord, ito yung race na nilalakaran ko. Dito lang ako titingin. Kasi bawat isa sa atin may race ka po. Iba yung race ko. Di ba? Sa race ni Sir Marlon, magkakaiba po tayo. Ang tanong lang, kung yung envy ay mangunguna sa'yo, madidistract ka. Baka tumigil ka. Di ba? And sabi dito, God will bless you in the right time. Kapatid, yung pagpapala mo, ibibigay sa'yo ng Panginoon sa tamang panahon, sa tamang oras, hindi sa wants mo, kundi sa gusto niya sa buhay mo. Because your blessing will lead to testimony. Your blessing will lead to others na kung gaano kabuti ang Panginoon. And lastly, be contented. Hindi natin alam kung ano nangyari sa older son. Pero ito po yung continuation ng older son, tayo. Gusto ng Lord, bumalik tayo sa Kanya, alisin natin yung envy mindset, palitan natin ng maging masaya tayo sa ibang tao. Kasi bakit? Ang pagpapala, dapat ikaw yung hinahabol, hindi ikaw yung humahabol. Right now, until now, sino yung... May problema pa rin tayo sa part na to. Kaya hindi natin maranasan yung blessing. Repent to God na, Lord, as we pray, Lord, patawad. Kasi, nakain ako ng envy, nakain ako ng ganitong mindset, kaya hindi kita maramdaman. Every time na nagpe-pray ka, imbis na yung prayer mo papunta sa Lord, ang prayer na natin papunta doon sa mga gusto na natin. Pero kung aalis natin yung envy moment, mararanasan natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyo. Mararanasan natin yung Jeremiah 29:11, "For I know that plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you." Right now, let's pray. Right now, let's talk to God na, Lord, repent to God na, Lord, sorry. Humingi tayo ng tawad sa Lord. Kung minsan nararanasan na to, nararamdaman natin to. If na maranasan natin to, humingi tayo sa Lord ng wisdom. Na Lord, tulungan niyo po kami ma-overcome. Lord, hindi po madali. Pero Panginoon, Lord God, with you, nothing is impossible, Father God. Lord, right now, we pray, Lord, salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa iyong paalala, Father God, na Lord, ikaw lang, Panginoon, Lord God, Lord, ang makakapagpasapat kung anong meron kami, Father God. Lord, right now, Panginoon, Lord God, Lord, I pray, Father God, Lord, to help us to overcome this, Lord God, to rebuke the spirit of envy, Panginoon, Lord God, sa buhay namin, Father God. Lord, right now, Panginoon, tulungan po kami na sa iyo lamang kami titingin, sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon, Lord God. Lord, right now, Panginoon, salamat sa peace, salamat sa reminder, salamat sa pagtuturo, dahil, Father God, hindi mo po kami pinapabayaan at patuloy mo po kaming tinuturuan, Panginoon. Lord God, Lord, I pray, Father God, Lord God, sa mga katrabaho ko, Lord God, I declare joy, peace, hope, Panginoon, Lord God, that blessing upon blessing, Father God, ang ibigay nyo sa kanilang buhay, Panginoon, Lord God. Salamat sa iyong salita, maging sa company namin pinagtatrabahuan, continue to bless, Lord God, financially, Lord God, all the aspects sa maghapon na daraan. Hindi namin alam yung mangyayari, pero Panginoon, ikaw ang gumabay sa amin. Ikaw, Panginoon, ang makita namin, Father God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pinangmatas ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory po.